Lupay-pay siyang napayakap kay Darius, habang ang binata naman ay napaupo sa kama habang hinahabol ang sariling hininga. Nakakapagod. Tila nagrereklamo na saad ni Darius. Napatawa naman siya sa sinabi nito. At ikaw pa talaga ang nagreklamo. Kagabi nga hindi mo na ako pinatulog. Halos naiilang niyang sagot rito bago siya dahan-dahan nang umalis sa kandungan nito. At tumayo na, dahilan upang maghiwalay ang kanina lamang ay nag-isa nilang mga katawan. Nang lumabas siya sa banyo ay bihis na si Darius. At as usual, napahanga na naman siya sa kakisigang taglay nito. Nang lingunin siya nito ay ngumiti ito sa kanya saka inilahad ang kamay nito na kaagad naman niyang tinanggap. Sabay silang lumabas ng kwarto and made their way to Darius' car and drove to the restaurant where she and Amy will meet. Nang makarating sila sa restaurant ay bumaling muna siya kay Darius and she gave him a warm smile. Nakikita niyang pag-aalala sa gwapo nitong muka. Kaya naman marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. Sa kanya din nampian ng halik ang mga labi nito. Stop worrying, Darius. I will be fine, she softly told him. Ngunit hindi pa rin naalis ang pag-aalala sa mukha ng nobyo. Hindi mo naman mayaalis sa akin na mag-alala. Paano kung totohanin niya yung banta niya? I admit, Crystal, I am afraid. I am scared. I am scared of losing you and our unborn child. Kaya hindi ko talaga kayang hindi mag-alala para sa inyo ni baby. Hindi naman natin alam kung anong kayang gawin ng babaeng yun. Darius worriedly said. Maging siya ay natatakot at kinakabahan din naman. Pero kailangan niya itong harapin. Hindi pwedeng habang buhay niyang takasan ang pagkakamaling nagawa niya kay Amy. Darius, sinabi ko na sa'yo kanina, hindi ba? There is no need for you to worry. Magiging okay kami ni baby. Saka ite-text naman kita palagi so stop worrying, okay? I am telling you again, I will be fine, she told him and gave him a genuine smile. Ngumiti naman ito pabalik sa kanya, ngunit mababakas pa rin ang pag-aalala sa mukha nito. Okay, basta i-text mo ako or call me kapag may napansin kang hindi maganda, okay? And please, Crystal, don't let your guards down around her. We don't know what she's up to. Nito. Nakangiti naman siyang tumango bilang sagot rito. Bumuntong hininga si Darius bago ito lumapit sa kanya at hinalikan siya sa noo. Akmang lalabas na ito ng sasakyan para pagbuksan siya ng pinto. Nang pigilan niya ito. Ako na. Baka malate ka. Basta ha, huwag ka na masyado mag-alala. Baka maapektuhan pa ang meeting mo. Muli muna itong bumuntong hininga bago siya nito sinagot ng may ngiti sa labi. Okay. Nito. Ngumiti siya sa kanya ito hinalikan sa labi that lasted for a minute. I love you, Darius, she lovingly said, and she was rewarded with a sweet smile. I love you too, Crystal. So please, be safe, sweetheart. Kayong dalawa ni baby. I will, sagot niya. Saka siya lumabas ng sasakyan. Kumaway muna siya kay Darius bago siya tuluyang pumasok sa restaurant. At nang makapasok na siya ay kaagad na nahagilap ng kanyang mga mata si Amy. Naabala sa kakatipa sa cellphone nito. Dahan-dahan siyang lumapit rito at tumikhim para makuha ang atensyon ng dating nobya. At hindi naman siya nabigo. Nag-angat ito ng tingin at kaagad na nagsalubong ang kanilang mga mata. Kaagad na lumarawan ang saya sa mukha nito nang makita siya. Tumayo ito at akmang yayakapin siya. Ngunit kaagad itong umiwas. Nakita niyang bahid ng lungkot at pagkadismaya sa magandang mukha ng dalaga. Ngunit kaagad din itong itinago yun gamit ang isang ngiti. Umupo ka muna. Nag-order na nga pala ako. Ayan o, in-order ko lahat ng paborito mo. She happily said. Ngunit isang blankong ekspresyon lamang ang ibinigay niya sa dalaga. Umupo siya sa bakanteng upuan na nasa harapan nito. Akmang lalagyan ni Amy ng pagkain ng kanyang plato. Ngunit kaagad niya itong pinigilan. Halata namang nagulat ito sa kanyang ginawa. Don't bother. Hindi rin naman ako magtatagal. Gusto ko lang marinig kung ano mang gusto mong sabihin. She said without showing any emotions on her face. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa mukha ni Amy. Saka ito umiling. Bakit pakiramdam ko galit ka sa akin? Hindi ba ako ang dapat magalit sa'yo dahil sa ginawa mo sa akin? Pero bakit ngayon parang ako pang may nagawang kasalanan? Parang diring-diri ka sa akin as if may nakakahawa akong sakit. Amy said at tuluyan na itong napaiyak. Kaya naman ang kaninang blanko niyang ekspresyon ay napalitan ng awa at guilt. Umiiyak na naman si Amy.
Umiiyak na naman ito ng dahil sa kanya. Hinawakan itong isa niyang kamay, sa kamarahang pinisil. Bakit, Crystal? Bakit parang ikaw pa ang galit ngayon? Bakit kahit sobra mo akong nasaktan, ikaw pa rin ang tinitibok nito? Umiiyak na saad ni Amy as she touched her own chest where her heart is located. Napayuko naman siya. Hindi niya kaya na nakikita itong ganito. Nasasaktan ng dahil sa kanya. It pains her to see Amy hurting and that she is the reason why she's in pain right now. Mahal kita. Mahal pa rin kita. At sabi nga nila, diba? Kung mahal mo ang isang tao, ahayaan mo siyang maging masaya. Kahit ang kapalit nun ay ang kalungkutan. Nanatili lamang siyang nakayuko at pinakinggan ng dating kasintahan. Napatuloy pa rin sa pagluha. Kaya papalayain na kita. Ahayaan na kitang maging masaya kasi mahal na mahal kita eh. So Crystal, I am letting you go. Doon na siya napaangat ng muka nang marinig ang sinabing yun ni Amy. At kitang-kita sa kanyang muka ang gulat. The last time they talked, Amy was fuming mad. And now she's saying that she's letting her go. She don't know what happened. Kung bakit ganito naging kadali para sa dating nobya na tanggapin ang lahat. Maybe may na-realize ito. Maybe gusto na lang talaga nito na maging masaya siya. Pero kung ano man ang dahilan nito, ay masaya na siya. Masaya siya na hahayaan na nitong maging masaya sila ni Darius. Masaya siya na pinapalaya na siya nito. Kaya naman sa labis na tuwa na kanyang nararamdaman, ay siya naman ang humawak sa kamay nito as she happily looked at her. Thank you, Amy. Thank you so much. Alam kong napakalaki ng kasalanang nagawa ko sa'yo. At hindi ako magsasawang humingi ng tawad sa'yo. I'm sorry, Amy. I really am. She sincerely apologized. Sa totoo lang, hindi madali. Pero gusto kong maging masaya ka, Crystal. At alam kong sa kanya ka magiging masaya. So I am letting you go now. Amy said with sad smile on her face. Tumayo siya at nilapitan ng dalaga. Kanya itong niyakap ng mahigpit at hindi na rin niya napigilan ang sariling umiyak. She was crying while hugging her tightly. Thank you, Amy. Thank you and I'm sorry. Alam niyang paulit-ulit na siya, pero hindi siya magsasawang sabihin ng mga katagang yung kay Amy. Humiwalay na siya kay Amy at bumalik sa pagkakaupo. Nang tingnan niya ang mukha nito ay naroroon pa rin ang lungkot. Ngunit pinilit nitong pasiglahin ng boses. May kahilingan lang sana ako, she said. Ano yun? She asked her habang nakangiti. Tuluyan na nawala ang takot sa isip at puso niya. Ngayon na nagkausap na sila at nagsinabi nitong palalayain na siya nito. Huwag mo na sana akong iwasan. Sana maging magkaibigan pa rin tayo. Tumango naman siya bilang sagot sa sinabi nito, dahilan para mapangiti si Amy. Amy chuckled bago ito muling nagsalita. Kain muna tayo? Sayang naman tong in-order ko kung hindi natin kakainin. Masaya naman siyang tumango saka nagsimula ng kumain. Tila pa bigla siyang ginanahan kumain pagkatapos ng naging pag-uusap nila. Nang makaramdam ng pagkauhaw ay agad niyang ininom ang baso ng tubig na kanina pa nakalagay sa gilid lamang ng platong kinakainan niya. Ilang minuto silang kumain at nag-usap na para bang walang naging alitan sa kanilang dalawa. Kasalukuyan siyang tumatawa dahil sa kwento ni Amy. Nang makaramdam siya ng antok, she don't know why ngunit biglang gusto na lamang niya na ipikit ang kanyang mga mata. At nagpahila na sa antok na kanyang nadarama. Crystal woke up in an unfamiliar room. Bahagya niyang kinusot ang kanyang mga mata upang mas luminaw pa ang kanyang paningin. At nang luminaw na nga ang paningin niya ay bigla siyang kinabahan. She is not in her, nor in Darius' room. Pilit niyang inaalala ang nangyari bago siya mawalan ng malay. At parang isang pelikula na bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari. Nagkita sila ni Amy, nagkaiyakan, nagyakapan, until she drank the water that was already on the table, just beside her plate. At pagkatapos na yun ay hindi na niya alam ang mga sunod pa na nangyari. Bigla siyang kinutuban at nakaramdam ng kaba. Posible kayang... No, hindi ito magagawa ni Amy. Nagkaayos na kami. Okay na ang lahat. Tanggap na niya.
Hindi niya ito magagawa sa akin, she said, trying to convince herself. Tumayo siya at nangihina na tinungo niya ang pintuan. Sinubukan niyang buksan ang pinto ngunit nakalak ito. Kaya kahit anong gawin niya hindi niya ito mabuksan. Inilibot niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng kwartong kanyang kinaroroonan. Ngunit wala ni isang bintana siyang nakita. At hindi rin ito nasisilayan ng liwanag na mula sa araw. Tanging liwanag lamang mula sa maliit na lampshade ang nagbibigay liwanag sa buong kwarto. She doesn't even have an idea kung umaga pa ba or gabi na. Wala rin siyang orasan na nakita upang malaman kung anong oras na ba. Tanging isang kama, isang sofa, lamesa at lampshade lang ang nasa loob ng kwarto. Sinubukan niya muli na buksan ang pinto. Ngunit kahit anong gawin niya, ay hindi niya talaga ito mabuksan. Hinanap niya ang kanyang shoulder bag, kung nasaan niya inilagay ang kanyang cellphone. Ngunit hindi niya ito makita. Nangihina siyang napaupo sa gilid ng kama at hinimas ang kanyang hapis pa na tiyan. Kinakabahan siya. Sigurado din siya na nag-aalala na si Darius sa kanya. At baka nga hinahanap na siya nito ngayon. Halos mapatalon siya sa gulat nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. At pumasok ang taong kanina lamang ay iniisip niya. Amy walked in and smiled at her, na para bang wala itong ginawang masama. "How are you, babe? Are you feeling okay?" Amy asked innocently. "Nasaan tayo? San mo ako dinala?" Seryoso niyang tanong kay Amy. Ngunit hindi nito pinansin ang tanong niya. "Kumain ka na. Ito oh, niluto ko ang mga paborito mo. Kanina ka pa kasi tulog and it's already late in the evening. Kaya sigurado akong gutom ka na." Pangiti-ngiti pa na saad ni Amy. Saka ito umupo sa kanyang tabi. Ngunit tila wala siyang narinig. At hindi niya rin pinansin ang sinabi nito. Kagaya ng hindi nito pagsagot sa tanong niya kung nasaan sila. "Aalis na ako. Kailangan ko nang umuwi. Baka hinahanap na ako ni Darius." Mariin na saad niya. Akmang tatayo na siya nang biglang hinila ni Amy ang isang kamay niya. Dahilan para mapaupo uli siya sa kama. Binalingan niya ito ng tingin ng may galit sa kanyang mga mata. Ngunit nang tingnan niya ulit, sinalubong naman siya nito ng tila nakakapaso sa galit na mga tingin nito. "Hindi ka aalis. Dito ka lang, Crystal. Dito ka lang sa tabi ko," Amy said with anger in her voice. Mas hinigpitan nitong pagkakahawak sa kanyang kamay. She tried to get her hand away from her, ngunit hindi siya nito hinayaan. "Ano ba, Amy? What is happening to you? Sinadya mo ba to? Did you plan all of this?" She is mad. She is so mad. Hindi nito maaaring gawin iyon sa kanya. Oo. Plinano ko itong lahat. Plinano kong kidnapin ka dahil hindi ko matanggap na sa lalaking yun ka mapupunta. Akin ka lang, Crystal. Akin ka lang. At hindi ako makapapahig na maging masaya kayo ng Darius na yon. Hindi! Amy said through gritted teeth. Namumula din ang mga mata nito. Para itong isang dragon na anumang minuto ay kakainin siya. At dahil doon ay bigla siyang nakaramdam ng takot. Naalala niyang ginawa nito sa babaeng pinagselosan nito. Hindi ito magandang magalit. Amy might hurt her. Amy might hurt her and her baby. "Amy, please, tama na. Pabayaan mo na ako. Kami ni Darius. Masaya na ako. Magkakapamilya na kami." Pagmamakaawa niya sa dating nobya. Binitiwan naman ito ang kamay niya nang makita nito na nagsisimula ng magtubig ang kanyang mga mata. Amy cupped her face with its two hands and stared at her intimately. "Crystal, hindi ko kaya. Hindi ko kayang makita ka na sa kanya ka mapupunta. Hindi ko kaya. Mahal na mahal kita, Crystal. Kaya kahit anong mangyari, hindi ako makakapayag na sa iba ka mapupunta." Anito ngunit mabilis niyang inalis ang mga palad nito sa kanyang muka. "Ano bang hindi mo maintindihan sa mga sinabi ko? Ayoko na sa'yo, Amy. Si Darius na ang mahal ko. At si Darius ang pipiliin ko ano man ang mangyari." Sigaw niya. Nakita niya kung paano nag-igtingan ng mga panga nito. At bumalik ulit ang galit sa mga mata nito. "Puro ka na lang, Darius. Shit naman, Crystal. Ano bang ginawa sa'yo na lalaking yun at nakuha mo kung ipagpalit sa kanya, ha?" Pasigaw na din itong saad saka nito tinabing ang tray na may lamang pagkain na dala nito kanina. Halos mapatalon siya sa gulat nang nabasag ang mga plato at baso.
Kung kailangang itago kita dito habang buhay, gagawin ko. Ito ang tatandaan mo, Crystal. Akin ka lang. At walang pwedeng magmay-ari sa'yo kung hindi ako lang. Itatak mo yan sa isip mo, she said before she walked out of the room. Nanginig ang buong katawan ni Crystal. Pakiramdam niya ay nangihina ang buong katawan niya. Napahilamo siya sa kanyang muka out of frustration. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at bumulong. Huwag kang mag-alala, baby. Mahanap din tayo ni daddy mo. Mahanap niya tayo. She whispered na tila kinukumbinsi ang kanyang sarili. Pare, pwede bang kumalma ka muna? Kanina ka pa paikot-ikot dyan. Ako tong nahihilo sa'yo eh. Pagrereklamo ni Alfie. Habang sinusundan nito ng tingin ng bawat galaw ng hindi mapakali na si Darius. How can I calm down kung nawawala ang fiancé ko? Kapag nahanap ko si Amy, God knows what I might do to her. Nanggigigil na saad ni Darius. Mukhang obsessed na ata talagang babaeng yan sa fiancé mo at nagawa pa niyang kidnapin. Sabi naman ni Kiran, paano naman tayo nakakasiguro na kinidnap nga niya si Crystal? We've got no evidence. Tanong naman ni Rice. Sila ang huling magkasama ni Crystal. And when I went to the restaurant and asked some of the staffs there, ang sabi nila ay nahimatay daw si Crystal at si Amy daw ang nagpresenta na magdadala na kay Crystal. Tinawagan ko din ang mga magulang ni Crystal at sabi nila ay hindi din daw nila alam kung nasaan siya. Kahit si Andre na best friend niya ay pinuntahan ko na. Ngunit hindi niya rin alam kung nasaan si Crystal. Pumunta na din ako sa kondo ni Amy at wala din siya doon. Kung kaya't sigurado akong nasa kanya si Crystal at itinatago niya lang ang fiancé ko. Kumuyom ang mga kamao ni Darius nang maisip niyang mga maaaring gawin ni Amy kay Crystal. Paano kung saktan nito si Crystal? Paano kung magalit ito kapag nalaman nitong pinagbubuntis ni Crystal ang anak niya? Paano kung tuluyan na nitong ilayo sa kanya si Crystal? Napamura siya. Thinking of those negative things makes him mad and worried at the same time. Calm yourself, Darius. Kesa magpaikot-ikot ka dyan, find a way para mahanap mo sila. Ikaw din. Baka mahuli ka na at tuluyan na siyang mawala sa'yo. Sabi naman ni Elise. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Kahit sa ang lupalop pa ng mundo niya dalhin si Crystal at kahit maubos pa ang pera ko, hahanapin ko sila. Hahanapin ko si Crystal at ibabalik ko siya sa kung saan siya nararapat. At dito yon sa tabi ko. Pinapangako ko, Crystal. Hahanapin kita. Hahanapin kita at magkakasama ulit tayong dalawa. Pinapangako ko yan. He whispered to himself, with his fists clenched and gritted teeth. Buong araw nang nag-iiyak si Crystal pero tila hindi pa rin nauubos ang kanyang mga luha. It's been a week since Amy kidnapped her. At sa loob ng 1 linggo inakala niyang hindi rin magtatagal ang pagsasama nila ni Amy. Akala niya ay mahahanap din siya kaagad ni Darius. Ngunit hindi. 1 linggo nang nakararaan but she still haven't seen even a slightest hope of getting away from Amy. Kung sana ay panaginip lang ang lahat. Kung sana ay hindi totoong mga nangyayari. But it's real. Everything that is happening to her is real. Bumukas ang pintuan ng kwarto at pumasok ang babaeng dati ay kanyang minahal ng sobra. Ngunit ngayon ay kinamumuhian na niya. Amy stared at her blankly. At malalim naman na tingin ang isinalubong niya rito. Kung maaari lamang na maging bala ng baril o patalim ang tinging iginawad niya sa dating kasintahan, ay marahil ay nakahandusay na ito ngayon. Kahit wag ka nang bumalik, buong tapang niyang sagot kay Amy. Well, sorry to disappoint you, Crystal. Pero hindi mangyayaring hinihiling mo. I will always come back to get you. Kahit gumapang pa ako, babalikan at babalikan kita. Sagot naman ni Amy sa kanya. Darius will find me. Mahahanap niya ako at ililigtas niya ako mula sa'yo. Aniya habang binibigyan ng matatalim na mga tingin ng dating kasintahan. Lumapit si Amy sa kanya at akmang hahaplusin nito ang kanyang pisngi. Ngunit kaagad niyang iniiwas ang kanyang muka. Pero sa pilitan naman siyang pinaharap ni Amy. Hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata. Iyon ay kung mahahanap ka pa niya. Sagot naman ito sa kanya saka siya nito pilit na dinampian ng halik sa labi. Bago ito lumabas ng kwarto and lock the door from the outside of the room. Marahas na pinahid ni Crystal ang kanyang mga labi na hinalikan ni Amy. Gamit ang kanyang palad. Bigla siyang nandiri. She closed her eyes. At nang binuksan niya ang mga matay muli na namang umalpas sa mga luha mula sa kanyang mga mata.
Kailangan niyang makaalis. She have to escape from this place. She have to escape from Amy. Kahit nangihina ay pinilit na tumayo ni Crystal at naghanap ng bagay na maaari niyang magamit upang mabuksan niya ang pintuan ng kwarto. Ngunit nahalughog na niya ang buong kwarto ay wala pa rin siyang nahahanap. Nangihina siyang napaupo muli sa kama as she covered her wet face with her own palms. Saka siya napahagulgol. "Darius, please, save me. Please save me and our baby," she whispered while crying. Hinayaan niya ang sarili niyang umiyak hanggang sa ang mga luha na niya ang mismong tumigil. Ngunit nakaramdam na lamang siya ng antok, ay patuloy pa rin sa pag-agos ang kanyang mga luha. Hanggang sa tuluyan na siyang tangayin ng antok. Ngunit bago pa man niya tuluyang maipikit ang mga mata, ay nanalangin pa siya na sana ay paggising niya ay si Darius nang mabungaran niya. Ilang araw nang nakatambay si Darius sa building ng kondo na pagmamay-ari ni Amy. Nagbabaka sakali na makauwi na ito at makahanap na siya ng lead kung nasaan si Crystal. It has been a week since Crystal was gone missing, and until now ay wala pa rin silang makuha na kahit anumang lead na makapagtuturo kung nasaan si Crystal at si Amy. Ginulo niya ang sariling buhok out of frustration at muling tumunganga sa canned beer. Nakabibili lamang niya as he kept on waiting inside his car. He needs to drink to keep himself awake. Labis na siyang nag-aalala. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa o maaaring gawin ni Amy kay Crystal. Paano kung sinaktan nito si Crystal? Ginugutom? Or worst, baka kung anong kahalayan ang ginagawa nito sa babaeng mahal niya. Hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag may masamang nangyari kay Crystal at anak nila na nasa sinapupunan nito. 9:00 na ng umaga, hindi pa siya kumakain, hindi pa rin siya naliligo at wala pa rin siyang tulog. But those are the least of his priority. All he cares about is to know where Crystal is. He needs to find her as soon as he can. Dahil kapag tumagal pa na hindi pa rin nahanap ang dalaga ay hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Baka mabaliw na siya sa pag-aalala at pagkamiss kay Crystal. 1 week is enough. Hindi niya kakayanin pa kung umabot ito ng 2 o 3 linggo. He'll go crazy if ever that happens. Malapit na niyang maubos ang canned beer na tinutungga niya nang may namataan siyang isang pamilyar na mukha na papasok sa building at hindi siya pwedeng magkamali. It's Amy. Gustong-gusto na niya itong lapitan at kumprontahin at tanungin kung nasaan nito dinala si Crystal. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niya na hindi niya sasabihin sa kanya kung nasaan si Crystal. So he doesn't have a choice but to follow her. At ipinapangako niya na sa oras na babawi niya ng ligtas si Crystal ay sisiguraduhin niya na mabubulok si Amy sa kulungan. Kalahating oras din ang nagawa niyang paghihintay kay Amy bago niya ito nakitang lumabas mula sa building. May dala-dala itong maleta at isang malaking bag. Palinga-linga ito sa paligid habang ipinapasok nito ang mga dala nito sa loob ng kotse nito. Good thing that he parked the car where he is on the other side of the road. It is also tinted and it's not the usual car that he is using. It is Alfie's car na hiniram niya pansamantala upang hindi din siya mahalata kung sakaling bumalik nga si Amy sa kondo nito. And it looks like this plan is working. Dahil nang tila masigurado ni Amy na walang nakakita rito ay kaagad na itong pumasok sa kotse nito at pinaharurot ang kotse paalis. Naghintay siya hanggang sa medyo malayo ng distansya ng sasakyan nito mula sa kanya. Nang medyo malayo-layo na ito ay saka lamang niya pinaandar ang kotse upang hindi nito mahalata na sinusundan niya ito. Halos 2 oras din ang itinagal ng pagsunod niya kay Amy. Nang makarating na sila sa isang liblib at tagong lugar, ay saka lamang tumigil ang kotseng kinalululanan ni Amy. And he did the same thing. Sinundan niya ito ng tingin. Mula sa pagbaba nito mula sa kotse nito, pagkuha ng maleta at bag hanggang sa lumakad ito patungo sa isang daan na hindi niya alam kung saan pupunta. Nang malapit na itong mawala sa paningin niya ay saka lamang siya bumaba sa kotse at sinundan ito. He kept on following her without making a noise, making sure na hindi siya mapapansin ni Amy. Hanggang sa matanaw niyang isang rest house. Kumuyom ang kanyang mga kamao. Something inside him is telling him na nasa loob ng rest house na iyon si Crystal. At mukhang tama nga ang hinala niya. Sapagkat pumasok doon si Amy, dala-dala pa rin ang maleta nito at bag nito. Nagngingit-ngit siya sa galit, ngunit nakaramdam din siya ng pag-asam na makitang muli si Crystal. He took a closer look at the rest house. Talagang sinigurado ni Amy na malayo sa kabihas na ng pinagtataguan nito kay Crystal.
Ngunit kung inaakala nito na sapat na yun upang hindi niya mahanap si Crystal, nagkakamali ito. Dahil kahit sa dulo pa ng mundo nito itago si Crystal mahahanap at mahahanap niya pa rin. He was about to get inside the rest house nang maramdaman niyang nag-vibrate ang cellphone niya. Hindi niya sana ito sasagutin ngunit patuloy pa rin ito sa pagbabibrate. That annoyed him. Kung kaya't kinuha niya ang cellphone mula sa bulsa ng pantalon na suot niya. Then he looked at the caller ID. At nang makita niyang si Alfie ang tumatawag ay sinagot niya na ito. "Where the hell are you?" Pambungad nitong tanong sa kanya. "I don't know. I am following Amy." Kalmado at mahina niyang sagot sa kaibigan. "What? What do you mean you don't know? And you are following Amy? You should have called us first and informed us. What are you thinking? Anong pinaplano mong gawin, ha?" Galit na saad ni Alfie. "Kukunin ko si Crystal. Sigurado ako na dito niya itinatago si Crystal. At sinisigurado ko rin sa'yo na hindi pa natatapos ang araw na to'y may uuwi ko na si Crystal." Buong determinasyon niyang sabi. "What? Are you crazy, Darius? May plano ka bang magpakamatay, ha?" "Wala akong plano magpakamatay. Pero pag hindi ko pa nabawi si Crystal mula sa babaeng yun, siguradong mababaliw na talaga ako. Isa pa, there is nothing to worry about. Babae siya at nag-iisa lang. I can take care of her. Kung sakali man na mahuli niya ako at magmatigas siya. He can't wait to see Crystal again. He wants to hug her, kiss her and make sure that she and her baby is okay." "Alam kong atat na atat ka na makita si Crystal. Pero huwag ka naman magpadalos-dalos. We don't know what that woman is up to. Hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isip ng babaeng yun. Paano kung may baril pa? Anong ipanlalaban mo, ha? Sarili mo? Pwede ba, Darius? Mag-isip ka nga muna. Baka dahil dyan sa padalos-dalos mo na desisyon ay hindi lang ikaw ang mapahamak. Baka pati si Crystal. At ang pinagbubuntis niya ay mapahamak pa." Seryosong sabi ni Alfie. He turned silent for a couple of minutes. Pinag-isipan niyang sinabi ni Alfie. At ayaw man niyang aminin ay alam niyang tama ito. He looked at the rest house. Saka siya bumuntong hininga. Alfie is right. Hindi pwedeng magpadalos-dalos siya. He took a deep breath first before he asked Alfie. "Fine. Then what do you want me to do?" "Go home and meet me and the gang. We need to make a plan. A plan na siguradong makakatulong upang makuha natin si Crystal." Alfie answered. Tumango siya. "Okay." Ang tanging sagot niya sa kanya pinatay ang tawag. Muli niyang tinitigan ang rest house na pinasukan ni Amy. Alfie is right. Kailangan nila ng plano. "Pangako, Crystal. Babalik ako. At pagbalik ko ay sisiguraduhin kong makukuha na kita. Pinapangako ko yan." Bulong niya sa hangin na para bang maririnig ito ni Crystal. Ilang minuto pa siyang nanatili upang titigan ang rest house. Bago siya nagdesisyong umalis na. He needs a plan. A plan na makapagliligtas kay Crystal at sa anak nila na nasa sinapupunan nito. "Naayos ko ng mga papeles natin. Bukas din ay lilipad na tayo papuntang Switzerland at doon na tayo maninirahan. Magiging tahimik ang pamumuhay natin doon, Crystal. At pagkatapos ay mag-aampon tayo ng mga bata at ituturing natin silang parang totoong anak natin. Magiging isang buong pamilya tayo, Crystal. Hindi ba't iyon naman ang pinapangarap natin noon pa man? Magkakatotoo na yun, Crystal. And we're gonna live happily." Amy said happily and excitedly. But Crystal just smiled bitterly. Simula nang bumalik si Amy at sinabi nito sa kanya na aalis sila patungong Switzerland, ay halo-halong emosyon nang nararamdaman niya. Nangangamba siya, natatakot at kinakabahan. Ngunit mas nangingibabaw doon ng pag-asa. Pag-asa na mahahanap pa siya ni Darius. Pag-asa na makakatakas pa siya mula kay Amy. Pag-asa na muli niya makakasama ang taong mahal niya. "Amy, please. Nagmamakaawa ako. Palayain mo na ako." Muli niyang pagmamakaawa kay Amy. Hindi niya na alam kung ilang beses na siya nagmakaawa kay Amy. Simula nang bumalik ito. Ngunit kahit ata pumaos na ang boses niya dahil sa walang tigil niyang pagmamakaawa rito, ay hindi pa rin siya nito pakikinggan. Masyado na itong bingi at bulag sa kanyang nararamdaman. Hindi na niya alam kung pagmamahal pa ba ang nararamdaman ni Amy sa kanya.
It's like Amy is now obsessed with her. And that's not good. Amy, nakikiusap ako. Tigilan mo na ito. Ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin. Nang biglang bumukas ng napakalakas ang pinto ng kwarto na kinaroroonan nila ni Amy. At pumasok ang taong kasabwat ni Amy. When will you stop begging for your freedom, Crystal? Hindi ka pa ba napapagod? Kasi ako sawang-sawa na ako at naririndi na ako sa paulit-ulit mong pagmamakaawa. Ano ba sa hindi ka namin pakakawala ng hindi mo maintindihan? Chara said through gritted teeth. Tumalim ang kanyang mga mata na nakatingin kay Chara. Hindi niya akalaing muli pa niyang makikita ang babae. Akala niya ay sapat nang ginawa niyang pagtaboy rito noon sa bahay ni Darius. Ngunit hindi pa pala. Dahil narito ito ngayon sa harap niya at nakikipagtulungan pa kay Amy. Hindi niya inakala na magkakaroon ito ng kaugnayan kay Amy. It never crossed her mind that the two of them will work together. Niwala siyang ideya na magkakilala pala ang mga ito. Saka lamang niya nalaman na may kaugnayan pala ang dalawa nang dumating si Chara kagabi. And the word shock is an understatement of what she felt when she saw Chara. And when she knew that it was her who's helping Amy. Kung nagsasawa ka na at naririndi ka na, then let me go. So you won't be able to hear me begging anymore. Matapang naman niyang sagot kay Chara. No! Kaagad na sigaw ni Amy na pareho nilang ikinagulat ni Chara. Sabay silang napatingin kay Amy na nagtatagi sa mga bagang at nanlilisik ang mga mata sa galit. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaan na makaalis ka sa poder ko. Ano bang ginawa ng lalaking yun sa'yo at ganito na lang kadali para sa'yo ang baliwalain ang nararamdaman ko? Crystal, mahal kita. Mahal na mahal kita. Ginawa ko naman ang lahat Pero bakit ganun na lang kadali para sa'yo nakalimutan ang mga pinagdaanan natin? Bakit, Crystal? Bakit parang ang hirap para sa'yo na mahalin ulit ako? Lumuluha na sabi ni Amy. Dahilan upang maging siya'y napaluha na din. Ramdam niyang hinanakit sa bawat salita na binitiwan ni Amy. Reason for her to feel guilty again. She gritted her teeth and she can feel her heart aching. Bumaba ang kanyang tingin. Kung talagang mahal mo ko, gaya ng sinasabi mo, then let me go. Set me free, Amy. Dahil ang totoong pagmamahal ay hindi naghihintay ng kapalit. Kung talagang mahal mo ko, hayaan mo kong maging masaya. That is if you really love me. Halos pabulong na lamang natugon niya sa sinabi ni Amy. Lalo lamang nagngit-ngit sa galit si Amy. Don't you dare question my love for you, Crystal. Galit na sigaw nito. Sa tingin mo ba magagawa ko ang lahat ng ito kung hindi kita mahal? Shit naman, Crystal. Questionin mo na ang lahat ng mga naging desisyon ko. Pero wag ang pagmamahal ko sa'yo. Kung tutuusin, kasalanan mo naman ang lahat ng to Kung di ka sana nagpaakit sa Darius na yon, hindi sana tayo aabot sa ganito. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi. Lalong tumindi ang guilt na nararamdaman niya sapagkat alam niyang tama si Amy. Totoong lahat ng sinabi nito. Kasalanan niyang lahat. Kung sana ay hindi niya hinayaan ang sarili niya na mahulog kay Darius. Kung sana ay si Amy pa rin ang pinili niya hanggang sa huli. Marahil siguro hindi na sila aabot sa ganito. Hindi na sila magkakasakitan ng ganito. Pero kahit ano pang gawin niya o sabihin niya, ay hindi na niya mababago pang nangyari na. It is all been said and done. Isa pa ay hindi niya pinagsisihan na si Darius ang pinili niya. Dahil kung hindi niya nakilala si Darius, ay hindi siya makakaramdam ng ganitong saya. Kung hindi dahil kay Darius ay hindi siya magkakaroon ng tsansa na maging ina. Hindi niya napigilan na haplusin ang hapis pa niyang tiyan. She cried while caressing her flat stomach, na ngayon ay may nabubuhay na, and silently prayed na sana ay makatakas pa siya. Gusto niya nang makasama si Darius at bumuo ng pamilya kasama ito. I know it's my fault, Amy. At alam kong nasaktan din kita, and I won't make excuses for that. But there's nothing I can do now. I can't go back to the past and change it. And even if I can, I won't do that. Napataas na siya ng tingin at sinalubong ang mga mata ni Amy. Si Darius na ang mahal ko. And he is the man that I want to spend the rest of my life with. Pero gusto ko ring humingi ng tawad sa'yo.
Kung kailangan kong lumuhod magmakaawa para lang mapatawad mo ako, gagawin ko. Gagawin ko ang lahat, Amy. Just for you to forgive me. Just say it, and I'll do it wholeheartedly. Umiiyak niyang sabi. Silence enveloped then after what she said. At matapos ng ilang minuto ay lumapit sa kanya si Amy and held her face with its own palms. Saka nito marahang tinuyo ang mga luhang nagsipaglaglagan sa kanyang mga pisngi. Gamit ang mga daliri nito. Amy stared at her at kitang-kita niya sa mga mata nito ang lungkot. Love me again. Love me again, Crystal. And I'll forgive you. Biglang saad ni Amy sa mahinang tinig. Lalo lamang siya naiyak sa sinabi nito. Umiling siya. I can't do that, Amy. She said habang walang tigil pa rin sa pagtulo ang kanyang mga luha. Mapaklang tumawa si Amy saka nito binitiwan ang kanyang muka at tinalikuran na siya. Lumakad ito patungong pintuan. Ngunit bago pa man ito makalabas ay nilingon muna siya nito with a blank expression on its face. Then don't expect me to forgive you easily. At huwag mo na ring aasahan na pakakawalan pa kita. Because that will never happen, Crystal. Never. Amy said saka ito walang lingon na lumabas na ng kwarto. Pakiramdam ni Crystal ay naubos ang lakas niya dahil sa sinabi ni Amy. It's no use begging to Amy. She won't listen to her anyway. Well, that's what you get for stealing what's mine. Biglang sabi ni Chara na hindi pa rin lumalabas sa kwarto at nakangisi lamang na nakatitig sa kanya. At dahil sa sinabi nito ay mabilis na nawala ang lungkot at pagdaramdam niya. At sa halip ay napalitan iyon ng galit. She looked at Chara and gave her a sharp stare. Kailan ka ba magigising mula sa mga imahinasyon mo, ha? Kailan ka ba mamumula sa katotohanan na hindi mo pag-aari si Darius? At kahit kailan na hindi siya magiging sayo, he was never yours in the first place. At sa tingin mo ba sa ginagawa mong ito magagawa ka ng mahalin ni Darius? No, Chara. Kamumuhian ka lang niya kapag nalaman niya na isa ka sa may pakana ng lahat ng ito. Matapang niyang saad without taking her eyes off of Chara. Ngunit nginisian lamang siya ni Chara. Tila baliwala lamang rito ang lahat ng mga sinabi niya. Say anything you want. Because that is all you can do right now. Dahil kahit ano pa ang sabihin mo at gawin mo, hindi ka na makakaalis sa lugar na to. At hindi ka na makakabalik pa kay Darius. Anito saka ito pagak na tumawa. And you really think that he would stay loyal to you even after you disappeared in his life? Umiling-iling ito. You are too naive, Crystal. Too naive for you to think that he will stay loyal to you. Well, sorry to burst your bubble, but I know him. I know him very well. Kapag nawala ka na, sure he will get lonely. But that won't be too long. Because I will be there to comfort him. I will be there to help him to get over you and forget you completely, using my body. After all, that is Darius' ultimate weakness. Flasher. Kumuyom ang kanyang mga kamao. Stop acting like you know everything about him. Mahal ako ni Darius. At kahit pa hindi niya ako makita pang muli, you won't still have a chance to be by his side. Kitang-kita niya kung paano mag-igtingan ng mga panga ni Chara. Marahil ay nagalit ito sa sinabi niya. And it somehow made her feel proud. At least she was able to piss her off. Let's see, Crystal. Tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin ang pantasya mong ikaw at ikaw lang ang mamahalin ni Darius. Ani Chara at tinalikuran na siya. Oh, you also should get ready. Maaga ang alis niyo ni Amy bukas papuntang Switzerland. Ani Chara saka ito tuluyan ang lumakad at lumabas ng kwarto. Leaving Crystal whose teeth are gritting and eyes were so sharp, as if she wanted to murder Chara. Are you sure that this will be safe? Hindi ba mapapahamak ditong fiancé ko? Darius asked nervously. Nasa lugar na sila kung nasaan ang rest house na pinagdalhan ni Amy kay Crystal. Malayo-layo rin ang kinapapwestohan nila mula sa rest house upang hindi sila mamataan ni Amy. Naghahanda na rin ang mga pulis na kasama nila kung sakali mang may mga gawin si Amy na ikapapahamak ni Crystal. Pare, nakaanli ka ba? Kanina ka pa paulit-ulit ng tanong mo. Naririndi na ako. Nayayamot na sabi ni Rice. Oo nga,
Paulit-ulit na lang yung tanong mo. Pwede bang kumalma ka muna? We already planned this. At alam na ng mga pulis ang mga gagawin nila. Hindi naman sila gagawa ng hakbang na maaaring ikapahamak ni Crystal. Sabi naman ni Kiran. Alam niya nagsasawa ng mga kaibigan niya sa paulit-ulit niyang pagtatanong. Pero masisisi ba niya ang mga ito? Kinakabahan siya at nag-aalala na din. Kung siya lamang ang masusunod. Malamang ay kanina pa siya pumasok sa rest house. But the police officers told him that they need to wait. Kiran is right. The police knows what to do. At isa pa, hindi rin naman niya hahayaan na may mangyaring masama kay Crystal at sa magiging anak nila. Nag-aalala pa rin siya habang nakatanaw siya sa rest house nang may tumapik sa kanyang balikat. Kaagad naman niyang nilingon ang tumapik sa kanya. And he saw his younger brother Andrew. Nagaya niya ay nakatanaw din sa rest house. Just trust them, kuya. At isa pa, nandito naman kami. We're gonna help you. Hindi namin nahayaang may mangyaring masama kay Crystal at sa magiging pamangkin ko. Andrew said saka bumaling sa kanya and gave him an assuring smile. Nginitian naman niya ang kapatid. Salamat. He sincerely replied. Muling tinapik ni Andrew ang kanyang balikat. Wala yun. Anito. Ngunit ang sabay-sabay na sigaw ng kanyang mga kaibigan ang siyang nakakuha sa kanilang atensyon. Sabay sila ni Andrew na nilingon ng kanilang mga kaibigan. Ew! Their friends said in chorus. Dahilan upang matawa silang dalawa ng kanyang kapatid. Ang cheesy niyong magkapatid. Kakainggit. Shit, Riz, tayo din. Kailangan din nating maging sweet. Alfie said saka bumaling kay Riz at dinamba ito ng yakap. Nagpupumiglas naman ako mawala sa yakap si Riz. Oh lol, hindi tayo magkapatid kaya tigilan mo ko. Kakadiri ka, Richardson. Riz said with full of disgust. Sumimangot naman si Alfie sa tinuran ni Riz. Pero ilang segundo lamang ay kay Elise naman bumaling ang tingin nito sa kangumisi. Akmang dadambahin nito ng yakap si Elise. Ngunit bago pa ito makalapit kay Elise ay kaagad na itinaas ni Elise ang kamao which caused Alfie to stop on his track. Try to get near me at hindi na ako magdadalawang isip na suntukin ka. Banta ni Elise kay Alfie na ikinasimangot na lamang ng huli. Ang sama niyo talaga sa akin. Kapag kayo nangailangan ng tulong sa akin, huyo kayo sa akin. Napatawa na lamang sila sa sinabi nito. They are still laughing nang bumaling sa kanilang isang pulis. Sir, we're ready. Papasok na kami sa rest house. Maghintay lamang kayo dito and don't do any unnecessary movements that would ruin the plan. Nito. Sa sinabi nito ay biglang bumalik ang kabang naramdaman niya kanina. Ngunit kaagad niya iyong binaliwala. Tumango siya. Just make sure that my fiancé and my unborn child will be safe. Seryoso niyang saad. Tumango naman ang pulis bilang tugon. Saka sila nagsimulang kumilos. Iba yung kabang kanyang nararamdaman. Kung siya ang masusunod ay sasama siya sa pagligtas kay Crystal. But the police advised him to stay and not to be involved. Ngunit nang makarinig siya ng sunod-sunod na putok ng baril, ay hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo papasok sa rest house. Narinig niya ang pagtawag ng mga kaibigan niya sa kanya. Ngunit ipinagsawalang bahala niya yon. He ran as fast as he can. Hanggang sa makarating na siya sa rest house. He took a peek inside the rest house. At nang makita niyang walang tao roon ay dali-dali ngunit maingat na siyang pumasok. Sinusuyod niya pa rin ang tingin ng kabuuan ng bahay. Nang makarinig siya ng sigawan sa kabilang banda ng bahay. Kaya naman kaagad siyang tumalima ng takbo papunta roon. And he was shocked to see what's happening. Si Chara, duguan at nakahandusay sa sahig. Habang si Amy naman ay may hawak ito na barel na nakatutok sa ulo ni Crystal. Nakikita niya na may sinasabi ang mga pulisya. Ngunit tila wala siyang naririnig. Tanging ang malakas na pagtibok lamang ng kanyang puso ang naririnig niya. Naguguluhan din siya. How did Chara got involved in this? Paano siya napunta rito? Magkasabot ba sila ni Amy? But how? And why? He looked at Crystal. She was already crying as she stared at him. Bumalik ang kanyang tingin kay Amy nang bigla itong sumigaw. Huwag kayong lumapit sa akin kung ayaw niyong patahin ko siya. Banta ni Amy, dahilan para mas lalo pang umiyak si Crystal. And it made his heart clench. Amy, nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin to. Pagmamakaawa ni Crystal, ngunit lalo lamang tumalim ang mga mata ni Amy. As if she has every intention to kill. Ngunit nang mapunta ang tingin ni Amy kay Darius ay bigla itong ngumisi.
Well, well, well. What do we have here? Darius Dave Becker. Tila nanguuyam na sambit ni Amy sa kanyang pangalan. Enjoying the show? Amy asked and smirked at him. How does it feel seeing your beloved being put into danger? Is it fun? Is it fun causing trouble for everyone? Is it fun making us feel miserable? Kumuyom ang kanyang kamao. He's mad. He is so mad that he can't do anything to save Crystal. At lalo pa siyang nagalit nang magsalubong ang kanilang mga mata ni Crystal. Crystal was staring at him with tears flowing down her cheeks. Lalo pang humigpit ang pagkakuyom ng kanyang mga kamao. Gustong-gusto na niyang kunin si Crystal mula kay Amy. Gustong-gusto na niya itong yakapin, patahanin at punasan ng mga luha nito. Darius, sambit ni Crystal sa kanyang pangalan, habang walang tigil pa rin ito sa pagluha. Stop crying, sweetheart. Everything is gonna be fine. I'm here, okay? Hindi kita pababayaan. He said, trying to calm Crystal. Ngunit tinawanan lamang siya ni Amy. Oh, come on, Darius. Wala ka nang magagawa. Wala ka namang alam gawin kung hindi manakit at mang-agaw, hindi ba? Katulad ng pananakit mo kay Chara that led her into doing all this. At katulad ng pang-aagaw mo kay Crystal mula sa akin. Alam mo, kasalanan mo lahat ng to eh. Kung hindi ka lang sana dumating sa buhay namin, sana okay pa rin ang lahat ngayon. Sana masaya pa rin kaming dalawa ni Crystal ngayon. At sana hindi nag-aagaw buhay si Chara ngayon. Amy shouted, dahilan upang mag-igtingan ang kanyang mga panga dahil sa labis na galit. He was ready to attack Amy nang maramdaman niya may tumapik sa kanyang balikat. He looked at who tapped his shoulder, and he saw Alfie who's intently staring at Amy. Don't do anything stupid, Darius. Alalahanin mo na lang nasa peligro ang buhay ni Crystal at ang dinadala niya. Alfie said seriously. Tumango siya at huminga ng malalim upang kalmahin ang kanyang sarili. Nang sa tingin niya ay kalmado na siya, ay muli niyang hinarap si Amy. You already said it. Ako ang may kasalanan. Kaya ako na lang ang parusahan mo. Huwag mo nang idamay si Crystal at ang baby namin. He said in a pleading way. Baby? Amy asked confusingly. Saka bumaling ang tingin nito kay Crystal. Pababa sa impis pang tiyan ni Crystal. Buntis ka? Hindi makapaniwalang sambit ni Amy. Ngunit tanging mga hikbi lamang ang isinagot ni Crystal habang nakatingin ito sa kanya. Na para bang humihingi ito ng tulong. At wala naman siyang ibang magawa kung hindi ang sabihin ng katagang gustong sabihin ng puso niya. I love you. He mouthed. Tila naman naintindihan ni Crystal ang kanyang sinabi. Dahil sa gitna ng mga paghikbi nito, ay nagawa pa nitong ngitian siya and mouthed I love you too. Ngunit kaagad na natigil ang kanilang pagtitinginan. Nang tumawa ng malakas si Amy, na tila ba nababaliw na ito. Hanggang sa ang pagtawa nito ay nauwi sa iyak. Tingnan mo nga naman. Magkakapamilya na kayo. Tapos hindi ko man lang alam. Amy said habang naniningkit ang mga matang tumingin sa kanya. Hindi ka pa talaga nakontento sa pag-agaw mo sa akin kay Crystal? Binuntis mo pa talaga siya? Anito habang umiiling at muli na namang ngumiti. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo ay muli na namang tumalim ang mga mata nito. Pero hindi ko kayo hahayaang maging masaya. At maging isang buong pamilya habang ako'y nag-iisa at nagdurusa. Kung hindi lang din naman mapapasakin si Crystal, pues, walang magmamay-ari sa kanya. Nang gagalaiti nitong sabi, saka mas idiniin pa ang pagkakatutok ng baril sa ulo ni Crystal. Dahilan para mapasigaw siya sa takot at kaba. Wag! Sigaw niya. Ngunit lumawak lamang ang ngisi ni Amy. Too late, Darius. Too late. Now, say goodbye to Crystal and your baby. Amy said dahilan para halos tumigil ng kanyang paghinga. Lalo namang lumakas ang pag-iyak ni Crystal. But just when Amy was about to pull the trigger, ay siya namang pagpapaputok ng baril ng isa sa mga pulis kung saan tinamaan si Amy sa kanyang balikat na siyang ginamit niya sa paghawak ng baril. Amy was shocked when she saw blood dripping from her shoulders. Kaagad naman na sinamantala ni Crystal ang pagkakataon na yon at kumawala kay Amy. Saka ito tumakbo patungo sa kanya. Sinalubong naman niya ang dalaga at kaagad na itong niyakap ng napakahigpit.
Hindi maipaliwanag ang sayang kanyang naramdaman nang sa wakas ay mayakap na niya si Crystal. He is too happy na nawalan na siya ng pakialam sa kung anong nangyayari sa paligid nila. Ang tanging nasa isip lamang niya ay kung gaano siya kasaya ngayon. Mahigpit na niyang yakap ang babaeng kanyang minamahal. It's okay, sweetheart. You're safe now. Wala nang mananakit sa'yo, he told Crystal, trying to calm her down. He was still busy calming her down, na hindi na niya napansin na sa kanila na pala nakatutok ang baril ni Amy. Hindi kayo magiging masaya. Hindi! Puno ng galit na sabi ni Amy at akmang ipuputok ng baril. Bigla siyang nakarinig at nakaramdam ng pagsabog. And before they knew it, nag-aapoy ng kusina ng rest house kung saan sila naroroon. Darius! Mainit na sandali ang kanilang pinagsasaluhan. Darius just came home from work at eksakto naman na wala ang mga anak nila dahil kinuha ito ng kanyang mga magulang at sila daw muna ang mag-aalaga sa tatlo. So here is her husband. Mukhang may plano na namang huwag siyang palakarin kinabukasan. Well, hindi rin naman niya ito masisisi. Ilang linggo na din silang hindi nakakapagsiping ni Darius dahil sa pareho silang abala. Darius is busy with his company, habang siya naman ay abala sa pagiging ina. It has been a year since everything that has happened and now, she is already happily married to Darius, together with their triplets. Yes, triplets ang kanyang ipinagbubuntis noon, and they named them Larry, Luis, and Liam. Matapos ng nangyaring pagsabog at pagkasunog sa rest house, ay hindi na nila nakita pang muli si Amy, o kahit ang katawan nito. They don't have an idea kung buhay pa ito o patay na. Ngunit ang sabi sa kanila ng pulisya ay imposibleng mabuhay pa ito dahil sa laki ng sunog. Kung sila nga ay halos hindi din nakaligtas, paano pa kaya si Amy na sugatan? Yes, they almost didn't make it. But thank God, they made it out of the rest house bago ito tuluyang natupok ng apoy. Wala rin namang ibang nasama sa sunog. Kahit si Chara na ngayon ay nasa kulungan na, ay nailigtas pa ng mga pulisya. Nagkaroon din ng investigasyon sa kung anong pinagmulan ng sunog. At ang sabi sa kanila ay ang pagsabog daw ng isang gas tank ang dahilan ng sunog. Since then ay wala rin naman silang kinaharap pa ng mga problema. Kung meron man ay dahil lamang sa mga walang kakwenta-kwentang dahilan. And she's thankful for that. She's thankful to the Lord that despite of everything she did, despite of ruining Amy's life, ay masaya pa rin sila ng kanyang pamilya. At ipinagpapasalamat niya sa Diyos iyon. Nang tila hindi na nakapagpigil si Darius ay pinunit na nito ang damit na suot niya. At pati na rin ang undergarments niya. Saka ito naghubad ang sarili nitong kasuotan. At mabilis siyang binuhat at tumungo sa kama. Nang maihiga na siya nito sa kama ay kaagad nitong ipinagpatuloy ang ginagawa. Hindi naman siya nagpatalo kay Darius. Ramdam na ramdam niya ang pananabik ni Darius sa kanya. Pagkatapos ay tumabi na ito ng higa sa kanya at pinaunan siya nito sa braso nito saka siya niyakap ng mahigpit. Darius kissed her forehead first, saka siya nito kinintalan ng halik sa labi and smiled at her lovingly. Pinagtagpo nito ang kanilang mga ilong dahilan upang mas maglapit pa ang kanilang mga muka. I miss you, sweetheart. Malambing nitong saad. Na-miss? Palagi naman tayong magkasama. Pabiro niyang saad na ikinasimangot naman ni Darius. Oo nga, palagi tayong nagkikita at magkasama. Pero halos hindi naman tayo nagkakausap. Pag uwi ko tulog ka na, tapos maaga akong umaalis papuntang opisina. Kaya hindi ko na rin kayo nakakasabay kumain ng mga bata. Parang bata nitong sabi, dahilan para mapatawa siya. Bakit ikaw? Hindi mo ba ako namimiss? Darius asked and pouted which made him look cute. Kaya naman hindi na niya napigilan ang sarili niyang panggigilan ng pisngi nito. Ouch! Sweetheart naman. Reklamo ni Darius, ngunit pinagtawanan lamang niya ito. Mas sumimangot naman ito saka tumalikod sa kanya, na tila ba nagtatampo. Bahala ka nga dyan. Hindi mo naman ata talaga ako na-miss. Baka naman hindi mo na ako mahal kaya hindi mo ako namimiss. Samantalang ako minabadali ko mga trabaho ko sa kumpanya para lang magkaroon ako ng mas mahabang oras na kasama ka at ang mga bata. Tapos ikaw, parang wala lang sa'yo na halos hindi na tayo nagkikita. Baka naman si Amy pa rin talaga ang mahal mo.
At kahit wala na siya pa rin ang iniisip mo. May halong pagtatampo nitong sabi. Napailing na lamang siya sa mga tinuran nito. Mahina niya itong sinuntok sa braso. Saka pinilit itong humarap sa kanya. And when she successfully did, ay kaagad niya itong hinalikan ng mariin sa labi. Na mabilis naman itong tinugon. Isa din itong asawa niya na marupok sa kanya. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay binigyan niya ito ng isang masuyong ngiti. Kasabay ng masuyo din niyang paghaplos sa pisngi ng asawa. I love you, Darius, Crystal sweetly said, which made Darius smile. At tila may kabayo na naman nagkakarera sa loob ng kanyang tiyan nang makita niyang napakagandang ngiti ng kanyang asawa. It's been a year, but she still feels the same way towards her husband. She's hopeless. I love you too, Crystal. At hindi ako magsasawa na mahalin ka. Kayo ng mga anak natin. At kahit ilang libo pang Amy ang dumating ulit sa buhay natin, hindi ako magsasawa na ipaglaban ang pagmamahal ko sa'yo. You and our kids is my life, Crystal. I won't be able to survive without you. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo. Buong pagsuyo na saad ni Darius that made her heart swell with happiness. Thank you for loving me, Darius. Words won't be enough to tell you how happy and how lucky I am to have you as my husband. At pinapangako ko, anumang mga pagsubok pa ang dumating sa buhay natin, hindi kita iiwan. At sabay natin naharapin ang mga pagsubok na yon. Mahal na mahal din kita, Darius. Maluha-luha niyang sabi. Sa kanya ito hinalikan sa labi, na kaagad din naman itong tinugon. She is really lucky to have Darius in her life. Kung dati ay kinamumuhian niya ang binata dahil sa sapilitan nitong pagkuha sa kanya. It may not be the right way and they may have started in a wrong way. But somehow, ipinagpapasalamat na rin niya na nangyari iyon. Because if that didn't happen, then she won't be able to find her real happiness. Her real happiness together with Darius. Dito na po nagtatapos ang napakagandang kwento ng pag-ibig ni Darius at Crystal. Sana po ay samahan niyo ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Muli po ito si Mira Story. Lubos ang pasasalamat sa inyo at mag-iingat po tayong lahat.